Sikat na pop culture convention na Comic-Con International, opisyal nang nagbukas sa San Diego, California. Isa sa big-time personalities sa dumalo ang chairman emeritus ng Marvel Comics na si Stan Lee. Ayon sa co-creator ng Spider-Man, natutuwa siya dahil every year Comic-Con gets more and more exciting. Sa mga susunod na araw, inaasahang dadalo sa convention ang stars mula sa mga iba't ibang pelikula tulad ng Tron Legacy at Harry Potter and the Deathly Hallows. May mga chika pa ako mamaya, mga kapuso, kaya dyan lang kayo. Samantala, balik tayo kay Igan. Salamat, Luan. Alamin natin ang latest sa lagay ng trapiko. Mula kay Laban Juver. Love. Salamat, Igan, sa mga oras na ito. Nandito tayo sa may area ng Quiapo Church dahil pagdagsa ngayon ng ating mga deboto dito po sa may Quiapo area. At makikita naman ho natin ngayon ang daloy ng trapiko na nagkakaroon na po ng pagbagal or choke point dito sa may gilid po ng Quiapo Church. Pero once pong nakalusot na po kayo at umakyat na po kayo sa Quezon Bridge going to Lotan area, magiging tuloy-tuloy na po ang inyong biyahe patungo po ng Taft Avenue or patungo palusot ng Rojas Boulevard. Ang kabilang lane naman patungo po ng La Union, Limasalang at Espanya ay napakaganda naman po at wala pong problema. Sa EDSA Muñoz naman ho tayo via 3G. Ito naman po ang daloy ng trapiko dyan. May kita ho natin ang kanang bahaging lane patungo ng Cubao. Nadagsa na rin po ng mga motorista. Pero tuloy-tuloy pa rin. Maski po yung kabilang lane patungo po ng Monumento at Norte ay walang problema. Sa EDSA Kamuning Flyover naman, ito naman po ang daloy ng trapiko dyan. Yung kaliwang bahagi patungo ng Norte, medyo smooth na smooth. Pero ang kanang bahaging lane, may kita naman ho natin mula flyover. At syempre pa hanggang makarating ng EDSA Cubao ay napakabigat na po ng daloy ng trapiko. Yung kaliwang bahaging naman po ng EDSA Cubao, patungo ng Monumento at Norte, may konting pagbagal din pong nararanasan dyan po sa may area na kung saan may mga palengke kasi dyan at ilang bus terminal. EDSA Shaw Boulevard naman ho tayo, makikita rin natin ng smooth din pong magkabilang lane ng EDSA Shaw Boulevard sa mga oras na ito via 3G. Sa Nicos naman po tayo ng South Luzon Expressway. Via 3G pa rin po mga kapuso. Makita rin ho natin ngayon, dagsa na rin ang mga motorista. Pero at least, mukhang ngumingiti pa ang ating mga commuter at mga motorista dyan. Dahil maayos pa rin po sa mga oras na ito ang daloy ng trapiko. May coding tayo ngayong araw, mga plakang nagtatapos sa 9 and 0. Pero sa Lunes, dahil po may holiday tayo, ayan, wala pong coding sa Lunes. Ayan, okay naman sa ating reblocking traffic advisory tayo mga kapuso. Ang A. Bonifacio Avenue mula po C3 hanggang Balingasa. 2 lanes po niyan ay inaayos. Mula po yan noong Lunes at inaasahan pong matatapos ang reblocking na yan sa September. Pag sinabi hong reblocking, aayusin po ang kakalsadahan. Yan ho sa A. Bonifacio, C3 hanggang Balingasa. Ayan, mula po yan sa Metro Manila Development Authority. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan sa Metro Manila. Kung pa nag-isang reyna ng kalsada, Love and Wear, balik sa iyo, Igan. Hirit namin mamaya, exclusive rider sugatan matapos sumemplang sa Katipunan Libis Flyover. At social networking site na Facebook, ipinagmalaking meron na silang 500 milyong users. At puntahan na po natin si Lynn at si Tartar. Ayan, good morning ulit, Ann! Morning! Good morning, mga bunso. Kailangan gumising na tayong lahat kasi hindi po holiday ngayon, hindi rin po holiday sa Monday. Lahat tayo may pasok today, may pasok na tayo sa Lunes, di ba? Yes, may pasok lahat. Okay. Okay, sobrang dami po ng choices na pwedeng pamilian pag namili tayo ng donuts. Sa katutak naman kasi yung mga huggies, kulay at flavors ito na hinahanap namin right now. O kalin ako, hindi ba, paano ba ito gawin? Hindi kaya mahirap? Aba, eto na. Kailangan malaman natin yan. Kaya eto, Arn, masisilip natin ang step-by-step na paggawa niyan. Okay. Kasama si Miss Susan at si Buboy Villar. Hi, guys! Hello! Hi, Lynn! Hi, Arn, mga kapuso. Live pa rin po tayo at balik po tayo dito sa Donut Factory dito sa
Global City. At ngayon ay ipapakita namin sa inyo kung paano po ba ang proseso ng paggawa nitong tinatawag na Happy Food. Are you excited, Buboy? Super excited na po ako. Okay, Lika, ipapakita na namin sa inyo kung paano nga itong ginagawa. Siyempre, ang step-by-step procedure po ng paggawa nitong ating paboritong donut. Ayan, ang unang-una po yung tinatawag nilang weighing. Ayan, weighing. Kaya nakikita ho ninyo yung mga ingredients, yung flour, at siyempre, meron ho silang tubig. Ito yung sinasabi, itong container na to, yung sinasabing pinaka-importanting ingredient sa paggawa ng donut, yung brew. Dahil daw po yung naglalagay ng lasa, texture, at quality ng donut. Pagkatapos po niyan, ay inilalagay nila doon sa kanilang mixer. Ayan, sir, paano nga ba yung mix? Ayan. Ito yung mixer. Ay, baka ikaw ma-mix dyan. Ayan nyo, kita nyo. Dito mini-mix para talagang pantay-pantay yung pagkaka-distribute ng mga ingredients. So, after ho na i-mix, ay ipapahinga ito for 2 minutes. Ayan, nakita nyo ho. Ayan. Pinapahinga na ho nila ng 2 minutes yan. At pagkatapos, ay meron ho sila tinatawag na cutting o yung paghihiwa na. No? Kasi parang pare-pareho yung, yung bigat ng mga donut. And then, eto na yung tinatawag na proofing. Yan, nakita mo, Buboy? Umaalsa sila, di ba? Umaalsa at unti-unti ng parang lumalaki yung mga donuts. So, di ba? Nakita mo? Are you excited? Opo. Bakit? Anong sinisili mo? Saan papunta yan? Pupunta dyan. So, pagkatapos po dito sa tinatawag na proofing, ay pinapaalsa yan ng 30 minutes. Parang lalaki-laki na siya. Tapos makikita mo yung mga butas, hindi naman lumalaki din. Sabi mo, bakit kanina tinatanong mo sa akin, bakit? At saka, alam niyo po, bakit po ba may butas yung donuts? May butas ang donuts dahil noong 1847, itong si Hanson Gregory ay nagtanong sa kanyang nanay. Sabi niya, bakit ba hindi lagyan ng butas